Alam nyo ba na ilang beses nang bumisita si Pope Francis sa iba't ibang bansa sa Asya at bawat hakbang niya ay may malalim na mensahe ng pananampalataya, pagkakaisa at kapayapaan? Tara at kilalanin natin ang mga bansang ito at ang kwento sa likod ng bawat pagbisita. South Korea noong August 2014. Ito ang kauna-unahang pagbisita ng Santo Papa sa Asya. Dumalo siya sa 6th Asian Youth Day sa Daejeon at pinangalanan ang 124 na Korean martyrs bilang mga blessed. Hindi lamang ito sa isang paglalakbay kundi mensahe para sa kabataang Asyano. Huwag matakot sa pananampalataya. Nakirami rin siya sa mga pamilya ng mga biktima ng trahedya ng Sewol Ferry, isang simbolo ng pakikiisa at awa. Sri Lanka noong January 2015. Si Pope Francis ang kauna-unahang Santo Papa na bumisita matapos ang digmaang sibil sa Sri Lanka. Dito, itinaas niya si Joseph Vaz bilang unang canonized saint ng bansa. Isang pari mula sa India na naglingkod sa Sri Lanka sa kabila ng banta ng pag-uusig. Naging mensahe niya ang pagpapagaling ng sugat ng nakaraan at ang halaga ng pagpapatawad. Philippines, noong January 2015. Ang pinakatampok na biyahe sa Asya, mahigit 6 hanggang 7 milyong katawang dumalo sa misa sa Luneta. Ito ang pinakamalaking pagtitipon sa kasaysayan ng simbahan. Pinuntahan din niya ang Tacloban upang yakapin ang mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Bagamat bumabagyo sa kanyang pagbisita, nagpatuloy si Pope Francis, isang matapang na mensahe ng solidaridad at malasakit. Armenia noong June 2016. Ang bansang ito ay ang unang nagdeklara ng Kristyanismo bilang opisyal na relihiyon noong 301 AD. Sa pagbisita niya, binigkas niya ang katagang genocide kaugnay ng patayan sa mga Armenians noong Ottoman Empire. Layunin niyang panumbalikin ang katotohanan at yakapin ng kapayapaan sa gitna ng kasaysayan ng sakit. Georgia noong September 2016. Dito, muling lumapit ang simbahang Katoliko sa Orthodox Church. Nakipag-usap siya sa mga lokal na lider at muling tiniyak na ang dialogo at pagkakaisa ang susi sa isang pananampalataya kay Kristo. Azerbaijan noong October 2016. Sa bansang may karamihang Muslim, tinawag ni Pope Francis ang lahat sa interfaith harmony. Nakipagkita siya sa Grand Mufti at nagbahagi ng mensahe. Ayon sa kanya, tayo ay kapatid, hindi magkalaban. Myanmar noong November 2017. Delikado ang panahong ito dahil sa krisis ng Rohingya, bagamat hindi niya direktang binanggit sa Myanmar ang salitang Rohingya. Sa Bangladesh, malaya niyang sinabi, "The presence of God today is also called Rohingya." Nanawagan siya ng respeto sa karapatang pantao ng bawat nilalang. Bangladesh noong November 2017. Malaking punto ng pagbisita ang kanyang personal na pagkikita sa mga Rohingya refugee. Isa-isang kinamayan ni Pope Francis ang mga ito at tinawag ang mundo sa pagkalinga. Ito ang imahe ng awa at habag sa konkretong anyo. Thailand noong November 2019. Bagamat Katoliko ang maliit na bahagi ng populasyon, buong init siyang tinanggap. Nakipagtagpo siya sa mga Buddhist monks at nagbahagi ng mensahe sa kabataan. Ayon sa kanya, huwag mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay laging kasama. Japan noong November 2019. Bumisita sa Hiroshima at Nagasaki at mariing nanawagan, "A world without nuclear weapons is possible and necessary." Emosyonal ang kanyang panawagan sapagkat siya mismo ay anak ng digmaan, anak ng emigrante sa Argentina na nasalanta ng gyera. Kazakhstan, September 2022. Dumalo sa isang pandaigdigang kongreso para sa leaders of world and traditional religions. Pinatibay niya ang panawagan para sa interfaith dialogue sa panahon kung kailan ang mundo ay lumalayo sa pagkakaintindihan. Mongolia, September 2023. Unang Santo Papa na bumisita sa Mongolia. Sa bansang may iilang Katoliko lamang, ipinakita niya na kahit ang maliliit ay mahalaga sa Diyos. Ang kanyang mensahe, "Do not be afraid to be a small church. Be a church close to the people." At Indonesia, Papua New Guinea, East Timor, Singapore noong September 2024. Pinakamatagal na biyahe ni Pope Francis sa Asya at Oceania. Nagbahagi siya ng mensahe ukol sa pangangalaga sa kalikasan, pagkakaisa ng lahi at relihiyon, at ang papel ng kabataan sa hinaharap ng mundo. Isang panawagan sa bagong henerasyon na yakapin ang pananampalataya at pagkakaisa.